Narito po ang News TV Quick Response Team sa may boundary ng Imus at Bacoor, Cavite, kung saan nga po kaninang tanghali ay nagkaroon ng inspeksyon ng mga otoridad dito sa itinuturing nilang kumbaga parang Banawi ng Cavite. Yung Banawi po na tindahan ng mga spare parts sa Quezon City. Bilang kampanya po ito sa anti-fencing law na ipinatutupad ngayon ng Cavite Police at tinawag nilang Oplan Chop Chop ang naturang inspeksyon kung saan tinignan po nila yung mga tindahan ng piyesa ng mga sasakyan kung meron bang kaukulang papeles sa mga tinitindang piyesa dito at mamaya nga po makakapanayam natin ang mismong direktor ng Cavite Police kaugnay pa rin ng naturang inspeksyon. Mahigit 50 tindahan ng sasakyan at ng mga piyesa dito sa may bahagi ng Imus, Cavite ang inspeksyon ng mga otoridad kaninang umaga. Isa-isa nilang tiningnan ng mga piyesa, makina at permit ng mga tindahan, pati mga plaka ng mga sasakyan ay sinuri. Ang ilang mga nagbebenta ng piyesa, walang may pakitang karampatang dokumento. Sabi po naman nagtitinda na walang mga dokumento nila matapos silang ilang beses na bain. Nag-cross-check din sila ng chassis number ng mga sasakyan nakaparada roon para makita kung may nakaalarma o nakaalarma sa mga sasakyan. Kinumpis ka rin ng Cavite Police ang ilang kadudadudang spare parts. Posibleng makasuhan sa paglabag sa anti-fencing law ang mga nakunan ng mga pyesa. Sa puntong ito, makasampo natin si Senior Superintendent Solita Esquivel, ang Direktor po ng Cavite Police. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo at sa tagapanood niyo po dito po sa GMA News TV. Apo. Sir, ito pong nangyaring inspeksyon, ano po yung nagbunsod dito para maglunsad kayo ng Oplan Chop Chop? Lumalabas po doon sa aming ComStat o yung Computer-Driven Statistics wherein ang kapulisan ay pinag-aaralan yung mga krimen, crime clock, crime-prone areas at yung prevalent crime. For the year po, umaabot po ng 326 yung insidente ng carnapping po dito sa Cavite. Ang pinakamataas pong insidente ay sa Bacoor. Kaya po nag-launch po kami, tinatawag naming Oplan Chop Chop. Dahil simula po noong Setyembre ay 41 yung insidente, bumaba po ng 26, 24, 22. Apo. At to further reduce itong insidente ng carnapping ay nag-launch kami ng Oplan Chop Chop para check-in naman yung pinagbebentahan itong mga car parts. So Apo. With that, nag-launch kami ng province-wide, iniisa po namin inspection lahat ng establishmento na nagbebenta po ng mga car parts. Apo. At karaniwan ho sa katwiran ng mga ganyang nagbebenta ng pyesa, insurance po yung source nila ng mga pyesa, yung mga banggang sasakyan. So dito ho ba ano po ang naging katwiran nila? Meron pong mga, ang sinasabi po nila kanina ay sinangla sa kanila. Yung katulad ng sinabi nyo na galing daw sa insurance. Pero may batas po tayo na anti-fencing na dapat lahat po ng nabili nila sa isang period o sa isang buwan ay isasubmit po nila ang listahan sa Chief of Police. Apo. Marami po sa kanila hindi nagkasasabit ng Chief of Police kasi po yung ating Chief of Police, siya po ang magbe-verify as to legality ng acquisition, and then pag nabigyan po sila ng clearance at saka lang po pwedeng ibenta. Kumbaga at least yung kung sino yung source nila, baka may dokumento na maayos yung pinagmulan talaga, may talaga lehitimo yung source. Lehitimo yung source, hindi galing sa nakaw. At pag na-certify po ng police at saka po pwedeng ibenta. Periodiko po kasi dapat nagsasabit po sila ng mga acquisition at saka sales para po malaman. Ngayon, dahil nga po sa aming pag-aaral, ay na-reduce na po namin yung insidente sa kalsada eh. Kaya hinahabol naman po namin ngayon yung mga chop-chop na ibinebenta po nila, ino-offer sa publiko. Opo, ibig sabihin yung talagang kumbaga patakaran dito sa Cavite, ultimo yung mga goma sa pinto, yung talagang kailangan i-itemize nila lahat bago nila madala dito o may benta sa mga tindahan dito po sa Imus. Sa batas po, dapat po talaga lahat po ng parts ng sasakyan ay nai-inventaryo. Kahit po yung mga, ang very glaring dyan yung pinto. Pag nakita mong pinturado yung pinto, dapat mayroon silang deed of sale nung pinanggalingan na kotse noon. Pag wala silang mapakita noon, malamang ho, nanggaling sa source na hindi tama. Kasi kung tutuusin, kung bebenta ka ng pito na sasakyan, dapat yung galvanisado, manufactured. Pag may kulay yan, galing yan sa sasakyan na chinap-chap na tumatakbo. Dapat meron ka rin papel kung saan mo nabili yan. Sa inspection nyo po kanina, marami hubang ganon. Hindi po nakapag-produce ng mga tamang papeles na required ng police. Marami po. Meron po kaming isang pwesto na pasarado sa silang. Marami rin po tayong car parts na kumpiska.
nandun sa provincial headquarters ngayon at meron din isang trailer na hindi may paliwanag kung pagkalaki-laki ng trailer kung asa na yung papel noon. Apo, meron ho bang time frame katulad ngayong nangyari ngayon, nagkahulihan o nagkakumpiskan, may time frame ho ba para ma-produce sila yung dokumento o automatic kumpiskado at may kaso po yung nagtitinda po nito? Yung nakumpiska, talagang wala na ho silang may produce na papel. Yung iba naman ho, binigyan ho naman ng notice na inspection at mag-submit sila ng kaukulang papeles. Apo. So yung iba po, hindi rin po nila po pwede hanggat hindi nila mapatunayan kung saan nanggaling ang kanilang mga car parts na itinitinda. Apo, particular po dito sa boundary ng Imus sa Bacoor, sa mga tindahan po, mga ilang porsyento po yung hindi makaproduce o wala agad outright na pakita mga papeles? Siguro doon sa mga in-inspect namin, mga 2 out of 5 siguro, parang ganun lumalabas. Hindi ko lang alam yung eksakto, pero more or less ganun. Ganong kalaki yung ratio, ano po? Hindi sila nagsasubmit ng kanilang inventaryo sa pinakamalapit na chief of police. Apo. Bilang panghuli katanungan po o paalala, ano po yung advice nyo sa mga nasa gantungan negosyo, particular dito sa Cavite, para maging lehitimo maayos yung kanilang operasyon? Ay sumunod lang po sa batas. Kung ano po sinasabi ng batas tungkol sa pagbili-bili ho ng mga gamit para ma-ibenta, particularly dito sa mga vehicles. Andiyan naman po batas at sa mga susunod ng pagkakataon, papatawag din namin sila at bibigyan din po lang namin sila ng seminar. Apo. Maraming salamat po sa Maraming salamat pagkakataon. din po. Si Police Senior Superintendent Jose Esquivel, ang director po ng Cavite PNP.